Welcome to K-Catalog. Now, para naman sa grammar natin, Level 3, Unit 1, first grammar, we have dongsa or hyongyongsa, verb or adjective, plus the grammar 고해서. So, ano po ang sabi kay 고해서? 앞 내용이 뒤 내용의 이유 중 하나임을 나타낸다. So, pag sinabing natanenda, ibig sabihin to indicate. Okay, so ano i-indicate mo? Sabi, iyu 중 하나. So, iyu, reason. And then, sabi dito, jung. So, pag sinabi kasing jung, among. Okay? Or, ibig sabihin, many. Okay? Madami kang reasons. And, dun sa maraming reason na yon, isa yung sinasabi mo or in-indicate mo. Tapos, sabi dito, yung apne, yung idwine, yung iu. So, di ba kapag sa statement natin, katulad dyan sa mga example natin, mahahaba sila, no? So, meron tayong first part or first clause, tapos yung ginamitan natin ng grammar, and then yung second part or second clause na nung statement. So, sabi, yung sa first clause mo daw or yung first part is yung isa sa napakaraming reason, which is yun na nga, no, yung ginamitan natin ng goheso. Kaya, nasabi mo yung second part or second clause. So, dito, medyo mahirap arukin yung pagkaka-explain. That's why they're giving us a lot of examples. Kasi, mas madaling maintindihan kapag nakita natin paano ginamit sa conversation or sa statement. So, check muna natin yung mga example dito sa picture, si Huwen at saka yung Chingu. So, sabi ni Minsu, yung kanyang husband, so husband to ni Huwen, no? Sabi, 여보, 새로 사귄 친구하고 친해졌어요? Sabi niya, honey or sweetheart. So, again, yung 여보, no? Term of endearment. Yan. So, 서로 사귄 친구. So, new friend. 새로, tapos 사귄 친구, friend. 친해졌어요. From the word 친해지다, ibig sabihin, to get closer yung inyong relationship. Okay? So, ibig sabihin, naging mas close na ba kayo nung bago mong kaibigan? Yun yung question niya, no? Tapos, sagot ni Huwen, 서로 공감대도 없고 바쁘고 해서 친해지기가 어려워요. So, ito, medyo mahaba yung magiging explanation natin, no? Dito kanina, sa explanation ng grammar, ang sabi, isa sa madaming reason kapag yun yung gusto mong sabihin. Pero dito sa first example natin, dalawa yung sinabi niya na reason. Sabi niya, 공감대도 없고. So, ibig sabihin niyan, 공감대도 없다, walang something in common or wala kayong common ground nung isang tao. Tapos, may isa pa siyang sinabi, yung nilagyan na nung goheso na grammar. So, bapuda. From the word bapuda, so, we have yung adjective na bapuda. Yan. So, dalawa yung reason niya, no? O, ma'am, akala ko ba isa lang? So, sabi dito, isa. Pero, it doesn't mean na palaging isa lang. Dahil madami kang reason, so, pwedeng isa sa marami or dalawa sa marami or gusto mo tatlo pa yan. So, as long as yung goheso is nagamit mo ng tama. And as long as yung reason mo is madami. Okay? So, yun yung gamit ng grammar na to. So, paano ba yan? Sa Tagalog, yung expression na din kasi. Okay? So, din kasi. So, yung heso kasi dito, parang ang magiging ano niya dyan is 그래서. Kasi reason, no? So, you're trying to indicate yung reason. So, that's why or that since or sa Tagalog is kasi. And then, ko, so ibig sabihin din. Ibig sabihin, madami kang ang reason. Tapos, isa or dalawa lang yung sinabi mo sa napakarami na yon. Okay, so balikan natin to. 서로 공감대도 없고 바쁘고 해서 친해지기가 어려워요. So, wala kaming something in common, tapos busy din kami, or busy din kasi kami, kaya hirap kaming maging close. Okay? It's difficult for us to become closer. Okay? Tapos dito, sa Yemun natin, sabi ni Ga, 점심시간인데 식사하러 안 가세요? Sabi niya, lunchtime na, hindi ka ba kakain? Okay, are you not going out for lunch? Tapos, anong sabi nung kausap niya?
조금 전에 샌드위치도 먹고 해서 그냥 사무실에 있으려고요. Sabi niya, kani-kanina lang, kumain na din kasi ako ng sandwich. Kaya, plano ko na magstay na lang dito sa opisina. Okay, so, a little while ago, I ate sandwich. That's why I'm just planning to stay here in the office. Okay, so dito, isa lang yung sinabi niya na reason. So, dapat, tandaan natin na isa lang to sa maraming rason. So, pwedeng dahil busy siya and marami pa siyang kailangang tapusin, so hindi na lang siya aalis sa pwesto niyan para mag-lunch since kumain na nga din siya ng sandwich, or pwede din naman na iniiwasan niya yung makakasabay niya dun sa pagkain, 'di ba? So, dun sa maraming reason na yon, isa lang yung binanggit niya. Tapos, yun yung gamit niyang grammar, 고해서. Okay? Tapos, dito tayo sa pangalawa, sabi, 초등학교 동창들하고 자주 연락을 주고받고 해서 아직도 많아요. Anong sabi niya? I often keep in touch with my classmates from elementary school. Yan. So, we still meet. Okay, sabi niya, madalas pa rin daw silang magkita-kita nung kanyang mga kaklase or kaibigan sa elementary. Okay? Kasi, madalas pa rin silang mag-reach out to one another. So, kinokontak pa rin nila yung bawat isa ng madalas. And, again, we have to take note na isa lang tong reason na to sa napakarami pa. So, dito isa lang din yung binigay niya, no? Yan. So, jugobatta. From the word jugobatta, to exchange, no? Palitan kayo. To receive and to give and to receive yung contact or pag message nyo or pagtawag nyo sa bawat isa. Okay, so dito, sa pangatlo, 상사 지시를 거절하기도 힘들고 일하는 방법도 잘 모르고 해서 직장 생활이 힘들어요. Anong sabi niya? It's difficult to refuse instruction. So, 거절하다, ibig sabihin no, to refuse. So, it's difficult to refuse instruction from my boss. Yan. And, 일하는 방법도 잘 모르고 해서 I don't know how to work. Ayan. So, hindi niya alam kung paano yung gagawin niya sa pagtatrabaho. So, baka nahihirapan pa siyang mag-adjust, no? Kaya naman, that's why my work life is difficult or I'm having hard time with my work life. So, 직장 생활, again, yan po yung work life, no? So, 힘들다, to have a hard time. So, dito, dalawa ulit yung sinabi niya. So, dito, no, lagyan ko rin ng number. Yan. So, again, pwedeng isa, tapos pwedeng dalawa, tatlo, as long as marami kang reasons. Okay, so dito, anong sabi niya? Nahirapan siyang i-refuse yung instruction ng kanyang boss. And then, hindi niya alam kung paano yung tamang gagawin sa trabaho. So, kaya siya nahihirapan sa kanyang buhay-trabaho. Yan. So, tingnan natin yung nilagyan ng 고해서 dito is yung adjective na moruda, which is hindi ko alam. Okay? Hindi ko alam or not sure, don't know. Yan. Again, pwede siya kay verb, pwede siya kay adjective. And yung rule, madali lang. So, kahit verb pa yan or adjective, kahit may batchim pa yan or wala, you simply drop yung da, and then add yung goheso. So, mokta, verb po yan, mokkuheso. Bapuda, adjective, bapuguheso. Okay? Tapos, dito tayo sa tip. May tip tayo sa baba. Sabi, 명이다는 명이고해서를 사용한다. So, sabi, applicable din daw po si goheso kay noun. So, pwede din daw po yung noun, no? Yan. Okay? Kaya lang, kapag sa noun mo siya idinikit, so, yung goheso, madadagdagan lang nung i. So, dito yan yung goheso. Dahil noun yung dudugtungan mo, malalagyan ng i. So, igoheso. Now, gawan natin ng example yung nandito sa tip natin sa baba. No? So, we have 명사. Tapos, kapag ganyan, ang ididugtong na daw po is yung igoheso. So, kapag noun lang po, no? Pag verb at adjective, goheso lang. So, sige, gawa tayo ng example. So, yung una muna, isang reason lang muna yung sasabihin ko. One of the many. So, sabihin ko, 저와
메이씨는 동창. So, ano po yung dongchang? So, ito po yung ating noun. Okay, so ito yung magiging myeongsa natin. So, dongchang is yung kaibigan mo, naging kaibigan mo sa school, no? So, dongchang, noun siya, idudugtong natin is 이구해서. dongchang 이구해서. Then, 사이가 좋아요. Okay, so anong sabi ko dyan? Ako at si May ay school friend kasi kami or school friend din kasi kami, kaya maganda yung relationship namin. So dito, one of the many reasons. So ano pa ba yung ibang reason ko? So dongchang, school friend kami. Ano pa? Pareho kami ng company na pinapasukan. Tapos bukod doon, magkapit-bahay pa kami. O 'di ba? Ang dami naming mga reason para maging okay talaga yung relationship namin or kaibigan ko pa siya, 'di ba? So hindi ko lang siya school friend, as in kababata ko pa siya kasi nga kapitbahay lang eh. Okay, so dito isa lang yung sinabi ko, no? So ngayon gawin natin yung dalawa naman kasi sabi nga one of the many, pwede ding two of the many or kung ilan man yon as long as madami kang reason, no? Tapos isa lang or dalawa doon yung gusto mong banggitin. Paulit-ulit tayo, no? Kailangan talaga paulit-ulit para hindi makalimutan. So, paano na yan? Dalawa na yung gagamitin kong, noun. So, 저와 메이 씨는 동창이고, so dito, 동창이고, tapos ano pa yung isang noun na gagamitin ko? Iyut. So yung iyut po is neighbor or kapitbahay. So yung iyut, ito yung second noun natin. So 이구해서 사이가 좋아요. Okay, so sabi ko, 저와 메이 씨는 동창이고 이웃이고 해서 사이가 좋아요. Ako at saka si May is school friend kami and magkapit-bahay din kasi kami, kaya maganda yung aming relationship. Okay, so again, one of the many reasons itong nasa taas. Tapos dahil maraming ang reasons and gusto mo dalawa dun sa marami na yun yung banggitin mo, pwede din. Yan. Ang mangyayari nga lang, so dito, yung sa first noun mo, ano nangyari? Naging igu. Okay? So, dito, kung hindi naman siya noun, check natin yung previous examples. So, yung dalawahan, ito, sa first, example natin. So, yung sabi ni Huen, 서로 공감대도 없고. So, dito, naging do, yung i or ga. So, yung 공감대가 없다, naging do. So, yung ga dyan, instead na ga, ginawa siyang do. Tapos, yung go, yung gurigo, and then, dinugtong na si 바쁘고 해서. So, dito naman, sa dalawang reason ulit, tingnan natin, 거절하기도 힘들고. So, dito, yung original niyan is, 거절하기가, tapos yung 힘들고, so yung ga, instead na ga siya, ginawang do. 거절하기도, tapos 힘들고, again yung go, gurigo, or nayol natin. Yan, tapos 일하는 방법도, yan, dito, do, instead na i. So, hindi siya i, ginawa siyang do. 일하는 방법도 잘 모르고 해서. Okay? So, I hope nasundan po natin. And that's it. If you find this video helpful, please hit the like, share, and subscribe button. So I still hope to see you in the upcoming videos, and again, thanks for watching.